Ba! Bad news! Bad news! Anong ibon? May gusto? Yung kay Jomar, pinakawalan mo? Dapat sinama mo. Ayan na. Going to, kanino to? Kay Freddy Garcia. Ayan, ka-farmer Freddy Garcia. Ayan mga ka-farmer, magandang buhay. Gandang buhay. Shoutout pala kay Tito Rick Galang, Marites Galang at kay Rika. Ayan, ang Malberry. Lagi naman silang nanonood. So, ayan, thank you so much. Tayo ay aakyat dahil may dalawa tayong lechon ngayon. Dalawang lechon, maraming salamat. Downsize yung isa dahil sabihin ko pala kay Bebe, kinapos. Ang ating mga ahente ay mga galing Comelec, mga ka-farmer, nagtrabaho sila sa Comelec. Sila po ay member ng Dagdag Bawas Gang. Sinabing 32, naging 27. Ayan mga ka-farmer, sabi ko nga matagal na tayo nagbababoy, hindi tayo mahuhulog. Basta pag tiniunang tingin, yun na yun. Huwag mo nang isipin parang 20, parang kinukumbinsi mo yung sarili mo. Parang ganun ba? I hope naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin. Unang tingin nyo na yun, up. Mga 25 lang to. Huwag mo nang ano yun pwede na to sa 25. Hindi talaga obra, kukulangin. So ayun ang nangyayari. Nabigyan kami ng de-20. Nabigyan kami ng kahapon ay buti na lang may pumasok na de-30, dalawa. Ayun, at timbang po yung nasa loob. Yung kina Jess, medyo bumilog na. Pero yung kay Daniel, medyo kinapos po talaga. Ganun pa man, tuloy ang negosyo. Hindi ko pa na-check kung ano. Kami po ay ngongolekta ng bulok ng saging. Maglalagay tayo dyan. Uubos natin sa kanila. Tapos may humahabol. Sana po ay matuloy. Kaya naman nila. Kayang kaya. May Ricardo naman. So isang paluan lang ni Rambo yan. Ba! Bad news! Bad news! May gustong humabol alauna. 30. Ano? Antiin ko yung tawag na ate mo. Kaya naman. Paningas ka na kaya? Ha? Kaya no? Isa dito ay kay Mayora. Ayan. Marami pong salamat ang aming butihing at napakasipag na mayor, si Madir Alejandrino. Ayan, marami pong salamat. At may order na naman siya syempre. Nasarapan po siya sa lechon namin. Pagka mga special ang kanyang mga bisita, hindi niya kami nakakalimutan syempre na ihain yung aming lechon. So ayan, thank you po. Thank you yung tawag ni ate mo. 12 to 1 daw. Sabi ko bigyan tayo ng mga 130. Kaya na ha? May dugo. Free dunuguan. Tawag na, napakituloy ako. 30 lang isa dito, no? Okay. Wala nating 35. Ito yung 30 dito. Makapala yung isa. Ito, Ito kay Mayora. Sobra naman ang konti. Kay Jessie ito, no? Ayan ang medyo mataba. Tayo natin ang tawag. Ayan shoutout pala kay Froilan Halili, ang ating kapitbahay. Nag-message siya sa akin, nakahuli siya malaking sawa. Yung bibi naman daw niyang pinupuntirya. Malaki po, malaki. Halos kasing laki ng braso ko siguro yan. Nasa mga 10 kilo.
Dati naman, nakahuli kami ng sawa dito. Alam niyo yung ranging net po mga ka-farmer. Yung ranging net na yan, na yung kulay green natin na yung nilalatag natin. Yun, pagka nag-ano po kayo, let's say manukan, ano, palibutan po ninyo yung ranging net ninyo. Mas maganda, mas maliit na butas. Kasi, hindi po makakapasok yung ahas. At meron kami noon, ang butas ay dos. Dito, nakapalibot dito. Hindi namin napansin, umikot-ikot yung ahas, sawa, hindi na siya nakaalis. Namatay na siya doon. Nag-ikot-ikot siya, natrap na siya, hindi na siya makaatras eh. Nakashoot doon sa ranging net na dos ang butas. Mga 10 kilo mahigit yung nahuli namin dyan, kaya patay na. Hindi namin napansin. Oh, yun po ang isa sa mga ano, maganda po yung ranging net na yun. Protection din yun sa mga ahas, lalo na kung kayo nga ay nasa mga bundok. Talagang hindi po yan maiiwasan. May ahas at may ahas po. Kahit anong gawin nyo. Dito dahil malapit po kami sa palayan, cobra naman ang aming kalaban. So, ayun. Pray na lang namin na, ayun, maiwasan. At the same time, ay wag naman tayo makagat, ano. Kaya pag ano, magki-clearing operation pa rin po kami. Pagka natapos-tapos na din dun sa taas. Dito, pagandahin natin, clearing operation, tapos kainan, yan ang mga ano natin, picnic na lang. Anong pwedeng gawin? O baka ito pwede natin lagyan ng bubong, diba? Tapos yung project loft, pag-iipunan muna natin, medyo malaki-laki. Sumingit na yung solar eh, kailangan na po nating ano, hindi yung solar. Si Gian ay nag-usap na po kami habang mura-mura pa yung mga solar panels. Actually baka pa mura po ang solar panels dahil yung competition ay lumalakas, ano, dahil thanks to China. China ang ano, nagpababa. So ayan, tuloy po ang habol natin. 30 kilos, tama-tama. Ito ay 25 and 30. I-deliver po ni Romel yan. Yan na. Salamat pala kay ka-farmer ST Luna ng Batangas City, Santo Tomas, Batangas, ano. Ayan, nagpadala po siya ng mga ano, actually sabi ni Kabono, meron kang viewer diyan. Okay na, sige. Kill. meron kang viewer diyan, sabi niya. Naging bisita po yata doon sa ano, sa hinatidan niya ng lechon doon sa may likod ng bahay nila, Farmer ST. Tapos nakilala si Kabono nga, si kuya ko. Kilala kita, sabi niya. So ayun, nakwento niya, ganyan-ganyan. Pag ano, sabi niya, dumaan ka, padaanin mo naman si ka-farmer dito. So yun, tinok advantage namin. Sabi ko, sige, kasi baka mamaya mapanood niya, pumunta naman ng Santo Tomas. So actually, natutulog pa kaya nagpapahinga si ka-farmer. Pasensya na po. At sayang din po yung pagkakataon. So ayun nga, masaya naman siya, natutuwa at dinaanan namin. Ayun, thank you po. Gumagawa po siya ng mga ano, panoorin niyo yung vlog namin doon sa yung pagbisita ko kay ano, ayun na, napaiyak pa yung baboy. Gagaling na talaga nito, mga expert na itong mga ito sa katayan, pati po sa paglilitsyon. Kaya nga sabi ko, kahit mag 60 tayo a week, dream lang naman yun, pangarap, malay niya matupad, ano. Ano po, kayang-kaya po nila kasi 4 na sila. So we don't need ano na. Pang December lang talaga ang medyo may problema kasi siyempre talagang matinding bakbakan yon. Tapos ayun nga, kahit 15 isang araw hanggang 20, kaya nila pag 4 po sila full force. Kasi kagaya niyan, 2 naan dito, may 2 nagkakatay, kung may hapon pa pang mga habol, umaga na po nila kinakatay yun. So they have the system na ano na hindi na sila, kumbaga na ano nila na mapabilis yung trabaho.
kagaya ng let's say Biyernes pa lang, piniprepare pa na po nila yung mga ricado, yung mga onion leeks, nakakat na yan, malinis na, naghihintay na lang na kumbaga isalang ay ilagay sa baboy. The same time yung mga bawang po nakabalat na din, alam nyo na, naka-ready na lahat. So mas mabilis na ang ang trabaho para sa kanila. Tapos ayun, ano ba, nawala tayo. Ayun nga, nagpadala po ng si Ka-Farmer ST ng dinalaw namin nakagpadala po siya ng atsara. So yan, di ko pa natitikman kasi kay mama pala na isama niya doon. Kahapon dinaan ko lang yung mga isda. Dahil late na po kami nakauwi. Sabi ni Ate Timmy, yung mga isda saka mo na pagod na tayo, sabi niya. Sige ka ako dahil may yelo naman yan, na naman problema. So ayun po, inano namin. Iniwan ko na muna doon sa sasakyan at ako'y tumalo na din sa kwarto at nagpahinga na din. Umaga naman, hinatid ko lang yung mga isda. Malik nga ako dahil hinahabol ko din yung activity dito at may bisita din tayong darating. So ayun, mamaya daanan ko, titikman natin. Tapos yun nga, gumagawa po sila ng soy sauce, suka, patis. Ang kanilang mga suki, yung mga nagninegosyo, let's say may mamihan ka, may lugawan, may karinderya, so mas mura po sa kanya syempre yung mga patis na yan, yung mga suka. Actually yung atsara niya, ang kumukuha sa kanya ay nakalimutan ko yung pangalan ng tindahan sikat po sa Batangas, yung may Grace, Mason Grace ba? Mason Grace, parang ganon. Yun. Tapos wala pong label yon, ibibigay niya. So yung mga nagninegosyo na lang maglalagay ng label. Ganon po. Actually uso yun yung mga malalaking fast food dito, may mga na yan may mga supplier na yan, siomai, mga chili paste nila, may mga nagbibigay na po sa hindi na sila gumagawa, mga siopaw o ano man yan So may kilala nga ako ditong kainan sa Arayat, sikat din pong kainan, leche plan naman, may nagalok sa amin noon. Sabi niya, yan kuya, mura lang, sabi niya ganon, baka gusto nyo. Sabi niya, ako nagsusupply kay ganito, ganyan magkano na benta niya. So nga sabi ko, siya palang gumagawa. Ganon din po si Farmer Resty. Basta ang importante, makapagbigay siya ng maraming atsara. Bahala na kayo kung i-resell ninyo yan, lagyan nyo ng label ninyo. So ayun po, nandun po yung telephone number niya sa vlog namin. Late nasa hulihan na po, late part kasi patapos na po yung vlog namili na kami ng baka nung pagdaan namin pabalik Santa Maria, kami bumili, Tanawan. Kabalik dinaanan namin siya. Nagabala pa nga, sabi niya, sabihin niyo sa akin makapaganda. Pag hindi na po, huwag niyo na kaming pag-abalahan pa at nag-say hi lang naman kami at makita man lang, di ba? So ayun po, pasalamat syempre sa suporta. Ganda ng natin. Ito si Daniel, tumatawag na naman. Meron daw siyang 35 to 40 kilos doon. So magaganda po yung 40 kilos niya. At ako naman ay natutuwa dahil medyo nalalaro na namin yung yung kung anong magandang baboy sa ganitong size. Hanggang 30-35 lang talaga tayo sa native pag medyo mas malaki na. Actually may 35 kilos na native, tinitingnan ko pagka medyo alanganin na din, medyo native kasi talagang maliliit yan Saan tumataba din. Ayan, tayo ay papakain na ba ako? Oy, hindi ko na natin si Chichi mamaya na lang po ako magsusundo at sa Kumon lang naman siya ngayon, 1 hour. May biglang sabi ko, sige takbo ko na at patid na lang muna kay Jomar. Sikasuhin ko muna yung habol na order. Ayan. Si Romel ay may deliver ngayon. Ayan. Saya naman ako dahil kahit sa Maynila yung mga suki natin na nagpapadeliver na ikukumpara nila, tuwang-tuwa po sila. Kasi kahit kay Romel nagsashock sila, umuusok pa talaga, gumaganon sila. Galing in-expect nila malamig na yung lechon. So hindi po ganon, kasi kahit 3 oras po ang biyahe niyan, mainit pa yan. So ayun po, talagang umuusok pa yan darating sa inyo, garantisado yan.
Nandiyan na pala si Romel. At ito na, yung ano ni na Mayora. Going, napaaga po sila ng kuha. Gawa ng dumating na daw po si Governor. 9:30 pa lang, 10:30 ang timbre. Eh sabi ko, nako, delikado. Mahirap nang magpakain ng dumudugong lechon. So sige kuya, hintay na namin. Kasi tagal-tagal pa naman yan. Patakbo na daw sila kasi nandiyan na si Gov. Napagang tak... Ha? Lagyan ka ng kilo na ganun. Alin yan? Asul, pula, ganun. Ah, pwede. Papabato ka ba? Oh, ano yung kalapate? Yung kay Jomar kaya? Okay, bato. Pero dapat masanay muna sa Bulacan. Yung ano, sitang kami isang araw sa Quezon City, namin na. Yung alin? Aling ibon? Yung lugar ko kaya isang... Yung kay Jomar, pinakawalan mo? Dapat sinama mo. Ayan na. Going to, kanino to? Kay... Freddy Garcia. Ayan, ka-farmer Freddy Garcia. Going to... May Kawayan, Bulacan. Oh, may Kawayan, Bulacan po yan. Andun na yung sarsa kay Papa Yam. Alright. Oh, may habol po tayong isa. Ayan, may ikot na. 10-10 na isa lang. 9 o'clock ako tinawagan. Napakabilis na dali. Oh, bilis po sila, farmer. Yan sinasabi ko. Pag may pahabol, kahit 4 na oras lang, bigyan nyo lang kami. Kaya yon. 1 o'clock daw ito. Pipick upin. Oh. Ayan. So 10-10 na isa lang na po yan. Isang oras na umiikot, papatagasin na. Magandang panahon ngayon. Di gaanong mainit. Pakain ko na yung aking mga kalapatids. Kala kong pakawalan. Yung gusto magpakawalan. Nag-iwan lang pala ako ng ano doon, liguan nila. Para makaligo muna sila na. Tingnan natin kung naligo. Kapagpainom na rin ng vitamins. Nakita ko nagme-mate na yung mga kulay gray. Ayan, maganda dyan. Ayan, kain muna tayo. Ang ating mga kalapati ay busy pa. Yan, oh. Busy pa sa pag-roronda. Na-practice ko lang po sila para tumigas ang kanilang mga buto, syempre, muscles, ayan. Para ready na pag pwede na nating itos to. Tingnan natin kung sino makakabalik ng mas breeder, di ba? Di naman pwedeng ilaban sa karera yan eh. Pagka breeder sila. Mabilis makauwi. Hagis natin sa malayo-layo. Oh, galing ha. Talagang sipag sila mag-ikot. Ay, ano yan? May mga tuta kayo. Ayan, medyo okay naman ang uy, madulas. Ayan, dito tayo dadaan sa kabila. Ayan mga ka-farmer, balikan natin. At thankful tayo dahil may humabol pang order, ano. Yun. Sana po ay magdagdagan pang mga orders natin. Ako naman ay sisilip sa ating mga alaga. At syempre, kaya ako dumaan dito para makita yung ating kalabasa. Oh. Sumusunod. Mukhang dadami atang aso kung sumusunod-sunod ah. Ayun oh, matured na yata yan ah. Matured na yung kalabasa na yun. Shadow kang epal. Isa, dalawa, tatlo, apat. May mga palabas pa, 4, 5 pala. Ayun mayroon pang isa doon. 5 wala na dito ba, 5 ay 5 tayo na kalabasa. Kulit mo ha. Kulit ka.
dito wala pa, pero kakaroon din yan. Laki din yung mga papaya natin, oh. Pumasok na kaya yung mga alaga natin? Nasa baba sila minsan. Ayun, nasa baba pa. Mga loko-loko yung mga kalapati na to, eh. Ayun, oh. Sa baba pa. Pero yung iba niyan malamang pumasok na. Maaga silang pumapasok pag maaga ang pinapakawalan. Yan na lang ang nasa labas. Yan lang ang dalawang nakita. Ayun, blue bar at saka red check. Ayan. Oh, nagpasukan na, oh. Nagpasukan na sila. Marami nang pumasok. Dalawa na lang. Saan ba yung bato? Dalawa na lang yata yan. Matigas ang ulo. Dalawa na lang sila, matigas ang ulo. 20 yan, eh. 20 lahat. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dalawa na nga lang nasa labas. Kain muna tayo ng hito. At naandito ang mga kolokoy, oh. O, tingnan nyo. Dito ang mga kolokoy, oh. Hoy! Lumipad na sila. Busog. Parami yung pinakain ko kanina. Uy, sinasabi ko, daming isda. Yan pa kaya nga mamatay. Fish kill. Hito, oh. Dalawa. Nakita ko. Ayun, oh. Laki. Wala. Busog yata sila kanina. Dami kong pinakain. Hindi naman siguro uulan. Ay, nasa labas yung mga ano natin. May dalawa akong young bird na linagay doon sa ibabaw. Di naman umalis. Tama nga yung sabi sa vlog. May napanood ako. Kahit ilagay ko yan dyan, di yan pipitik, sabi nila. Hindi nga pumitik. Baboy natin ay wala atang order bukas, ano? So ayun, ayos lang. At si ka-farmer Anthony may darating next week. Ngayon na lang kaya ang timbang nun. Sana mga 30 kilos lang. Kasi may nakukuha tayong mas, yung mga malalaki na kay Daniel sa 35 daw makuha din natin. Makakalansin yung mga vitamins na bit-bit ko, eh. Sa bulsa ko. Ayan pa yung baboy. So ayan, meron po tayong 20 kilos, mga 22 yan. Ibibigay ko na lang na price of 20 kilos. Pero syempre pagka umano na, nakalipas ng 2 linggo, kung naandyan pa yan, sigurado na 25 na yan, mahigit. Ayun. Hoy,
Sabi daw ni Rambo, ilan na ba kayo mga pusa? Ba, kumain ng ano, kinain yung bubuli. Okay, 1 2 3 4 5 6 6. Lalandi na isang brown. Basta kaya yung mga alaga natin dito. Di ko nasilip to simula ng galing kasiguran. Malaki na. Yan o, shout out pala kay Sir Boyet. Sunog kilay. Ayan. Uy, ano na kaya itong bibi? Oh, laki na ng bibi, oh. Oh, talagang magandang may bakuna. Ayun, oh. Sa manok po, malaki na yung pabo natin, ah. Mas maganda yung nakaganito muna sila. Solid. Yan, wala. At meron pa naman tayong rekado para bukas. Meron pa ba? I don't know. Baka meron pa. Ayan, meron pa po. Meron pa tayo. Ayan. Kung meron mang isa sumilip ng ano, palengke. Meron mang humabol ngayong gabi. Marami po kasi sa ating mga repeat orders nasanay sa biglaan. Pero okay lang naman kasi meron naman tayong baboy. Yun nga, wag na mamimili. Gaya ngayon dyan, meron tayong 20, 25, 30. So yun lang po ang makukuha po ninyo. Sana nagdagdagan pa rin bulaklak dito. Parang pinakita lang talaga sa inyo. Hindi ko po alam kung may mabubuo sa mga bulaklak nila. Pero at least ako naman ay natutuwa dahil namulaklak na. Yung sa taas marami. Itong ating star apple. Sabi ni Jan, mas matamis daw po yung green. Oo nga. Kaya lang, minsan nakakalitong mag-harvest dahil ang palatandaan mo lang doon sa green, yung kintab ng kanyang balat, ano? Pero kung violet, magba-violet siya. Pag nag-violet, hinog na yun. Yun naman ang kaibahan. Si Bebe parang gusto ata yung violet. Pero may masarap din naman ng violet ako nakain. Pero yung green parang mas malalaki. Parang mas malaki siya. So ayan, at least may 5 tayong kalabasa. 5 kalabasa. Magkano mabili ko sa 150 ata kasama yung shipping. Binorder ko sa online yung buto niyan eh. Bawi na tayo. Kung may 5 kalabasa di okay na yan. Bawi na tayo dyan. So ayan mga farmer, hanggang bukas na naman. Bukas ay hindi ko alam kung ano bang ikutan natin. Bahala na. Palengke siguro. Ayan, ikot tayo sa palengke. Sa Webes, ayan, may vlog po tayo. Papakita ko naman yung mga kalapati doon sa Bayou Pigeon. Nakausap ko na yung ano nila, nag-chat na ako. Okay naman daw. So ayun, check po tayo ng mga presyo ng kalapati. Iba't ibang klase ng kalapati. Sana ma-interview natin yung may-ari mismo para ma-explain niya yung mga bloodlines, ano. So ayun po, sa Webes po yan mga ka-farmer. So ayan, hanggang dito na lang po at maraming salamat. Syempre, magandang buhay. Andyan pa lang mga Pranse.